Huwag kang susuko. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Hindi madaling mamuhay na may pananampalataya. Nasa broken world tayo. Ang panahon ay hindi maayos, ang ating katawan ay hindi maayos, ang mga relasyon ay hindi maayos. Nung pinalayas na si Adan sa hardin ng Eden, sinabi ng Diyos sa kanya na magiging mahirap ang buhay. At totoo nga ito. May isang napakalaking labanan para sa iyong buhay, sa loob at labas ng iyong pagkatao. Nilalabanan mo ang iyong makasalanang kalikasan at nilalabanan mo rin si Satanas na ang tanging nais ay magnakaw, pumatay at manira. Yan po ay asang-ayon sa John chapter 10 verse 10. Minsan, napapaisip ka na lang na sumuko na lang. Pero sa Hebrews 11, hinihikayat ka ng Diyos na magpatuloy sa pananampalataya dahil hindi kanya nalilimutan at tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa iyo. Nangako siya na bibigyan ka ng kinabukasan at pag-asa or a hope and a future. Jeremiah 29 verse 11. Nangako siyang papahiran ang iyong mga luha. Revelation 7:17. At marami pa siyang ibang pangako sa kanyang salita. Binanggit sa Hebrews 11 ang mahabang listahan ng mga bayani ng Biblia na nagpakita ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. How much more do I need to say? It would take too long to recount the stories of faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. Hebrews 11:32 ng New Living Translation. Kahit na dumaan sila sa mga pagsubok, nagpatuloy sila sa kanilang espiritual na paglalakbay. Sinabi sa Hebrews 11 verse 39 hanggang 40, all these people earn a good reputation because of their faith. Yet none of them received all that God had promised. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us. Mula po yan sa New Living Translation. Kapag pakiramdam mo'y gusto mo nang sumuko, huwag lang basta magpatuloy ka. Manalig at magtiwala sa katapatan ng Diyos na tutuparin ang kanyang mga pangako. At tandaan na hindi limitado ang Diyos sa panahon mo sa mundo upang tuparin ang kanyang mga pangako. Meron siyang all eternity upang tuparin ang kanyang mga salita. Hayaan mong ang mga pangakong iyon ang magbigay sa iyo ng pag-asa para sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo at para sa iyo, kahit sa mahirap na panahon. Think about this, my friend. Living by faith involves pain. If you give up when life isn't going well, you never learn to trust God. Why do you think this is so? Ang pamumuhay sa pananampalataya ay may kasamang sakit. Kapag sumuko ka sa oras na hindi maganda ang nangyayari, hindi mo matututunan magtiwala sa Diyos. Bakit sa tingin mo ay ganito? Pangalawa, it is easy to love God and serve Him when life is going well. What can help you trust Him when it is not going well? Madaling mahalin at paglingkuran ng Diyos kapag maganda ang takbo ng iyong buhay. Ano ang makakatulong sa iyo upang magtiwala sa Kanya kapag hindi maayos
ang lahat. At panghuli, think about this, my friend. What are some of God's promises that can encourage you, especially when you are going through a challenging season? Work on memorizing one of those Bible passages this week. Ano ang ilan sa mga pangako ng Diyos na maaring magpalakas ng iyong loob? Lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Subukan mong i-memorize ang isa sa mga iyon na talata ng Biblia ngayong linggong ito. Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.